sing our welcome song, pwede po tayong ligid at i-welcome ang bawat isa at ang ating mga bisita. Amen. Praise God. Hallelujah. Natawagan ko si Mr. Faye para sa ating scripture reading for today. Sabay-sabay po natin basahin. Psalms 100 verse 1 to 5. Shout for joy to the Lord, all the earth. Worship the Lord with gladness. Come before Him with joyful songs. Know that the Lord is God. It is He who made us, and we are His. We are His people, the sheep of His pasture. Enter His gates with thanksgiving, and His courts with praise. Give thanks to Him and praise His name. For the Lord is good, and His love endures forever. His faithfulness continues through all generations. Amen. Praise the Lord. Amen. Kamusta po ang lahat? Kamusta po ang isang linggo? Kamusta po ang isang linggong pagtatrabaho? Amen. Alam po lahat tayo ay blessed. Handa na po ba tayong purihin at sambahin ang ating Panginoon? Sa
makilala niyo po ang aming buhay sa mga oras na ito. Lord, you know kung kailan kami mahina at you know, Panginoon, kung kailan din kami malakas. Lord, sa mga oras po ito, we want, Lord, to offer again our whole being to you. Na walang tinatago, Panginoon, na wala pong anumang humahad lang sa amin. Lord, just plainly, Lord God, coming to you in your presence, Lord, acknowledging that you are our God sa buhay ko na. Na kayo, Panginoon, ang source ng lahat ng bagay na ito. Lord, linisin mo kami, Panginoon. Cleanse us by your blood, O God, so that, Lord, we become, Lord God, a pleasing aroma in your sight, Lord. Whatever, Lord, we utter this moment, whatever, Lord God, we do this moment, Lord God, may isang kadalakan, Panginoon, sa iyo. Hallelujah. Lord, wala kaming dala, Panginoon, sa mga oras, because wala kaming dapat, Panginoon, na i-offer sa iyo. Hindi, Panginoon, ang isang papuri at pagsamba naman, Panginoon, ang aming sasabitin, ang aming isisigaw, Panginoon, ang aming dadalhin, Lord, na yung trono, pagkat ikaw ang Diyos na makapangyarihan. Kayo po yung Diyos, Panginoon, tumawag po sa amin, O God. Kayo, Lord, na nagpalakas sa amin, pag kami nangihina, Panginoon. Kayo, Panginoon, nagpapalakas sa amin, Lord, Panginoon, pag-asa, O God. Panginoon, maraming salamat sa walang hukay, Lord God, na biyaya at papala niyo po sa aming mga buhay, Panginoon. Na kung saan, Lord, nakakatayo pa rin kami, Lord, kahit na napakarami namin dinanas, Lord God, sa problema sa aming buhay. Isang bagay lang naging malinaw sa amin, Panginoon. Meron kaming Diyos na buhay. Hallelujah! Salamat, Lord, at nabuhay kang muli mula sa kamatayan at dala mo, Panginoon, ang kapangyarihan na hindi hawak ng sanlibutan ito. Lord, ang tagumpay mo doon sa krus ng Kalbaryo, Panginoon, ay walang sino mang pwedeng magbaliwala nito. Lord, hindi na mababago, Lord God, ang victory na ginawa mo sa krus ng Kalbaryo. Wala sa hapon, Lord God, from yesterday, today, in the future, Lord God. Sa iyo, nagsisitaw ng iyong pangalan, ay naging matagumpay sila sa kanilang mga buhay, Panginoon. Because, Lord God, we are becoming a portion, Lord God, of your blessing, of your victory sa aming buhay. Lord, turuan mo kami, Lord God, sa araw-araw mo namin buhay na alisin mo yung pagdududa sa amin sa paglapit po sa iyo, Panginoon. Dahil walang tagumpay na pwedeng namin gawin sa aming buhay, kundi ang manampalataya sa aming Diyos na makapangyarihan. Lord, we are waiting for your coming. Hallelujah. Lord, pagdating mo, Panginoon, tatanda mo sa bawat isa sa amin ang katapatan ni pinakita namin sa mundo ito sa iyo. Lord, time will come, Lord God, matatapos ni Lord God ang lahat ng problema sa mundo ito. Dahil in your second coming, wawakasan mo na, Panginoon, ang lahat ng bagay sa mundo ito at pananatilihin mo na, Lord God, ang iyong kapangyarihan, pagmamahal at kapayapaan sa mga nagsilahan sa iyo at sa mga, Lord God, nagsilahan sa iyo na may katapatan. You said in your word, Lord, that you are faithful to those who are faithful to God. Panginoon, sa mga oras po ito, pinadalayan mo po ang buhay ng bawat isa at mga kapatid sa pagkakas. Lord, I pray for you, Lord. Napatuloy ko nilang mahanap, patuloy ko na saliksikin, patuloy silang lumapit po sa inyo, ano man yung kondisyon ng kanilang sitwasyon, O God, na matutunan po namin sa aming mga buhay, na magtiwala kami, ano man ang aming sitwasyon, O God. Dahil naniwala po kami na ang Diyos namin ay buhay at makapangyarihan. Hallelujah! We give you praise and honor, Panginoon. Salamat po, Lord! Salamat, Panginoon!
May muna tayo lahat at sabay-sabay natin basahin ang Apostles' Creed. Believing God, The Father Almighty, the maker of heaven and earth, and in Jesus Christ, only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit and born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended into hell, the third day rose again from the dead. He ascended into heaven and is at the right hand of God the Father Almighty. From thence shall come to judge the quick and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Christian Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. Amen. Amen. Makakaupo muna tayo sandali. At patuloy po natin sambahin ang ating Panginoon sa pamamagitan ng ating mga itapo at sa loob. Balik, hayaan niyo po ako basahin ng isang passage sa Bible na matatagpuan po natin sa sa aklat ng mga Lucas, chapter 21, verses 1 to 4. Ang handog ng isang biyuda. Pinagmamasdan ni Jesus ang mayayamang may dalang mahandog sa templo. Verse 2, nakita rin niya ang isang mahirap na biyudang naghulog ng 2.50 sentimo. Sinabi niya sa mga alagad, ang inihandog ng mahirap na biyudang iyon ay higit pa sa inihandog ng lahat. And in verse 4, ang inilagay nila, yung mga mayayaman, ang inilagay nila ay bahagi lamang ng labis na nasa kanila. Ngunit, ang kanyang binigay ng biyuda ay ang buhay niyang ikabubuhay. What a generous giving. God is not measuring how much we give. Kundi yung pusong may buong pagmamahal, may pagsamba, at ibinigay yun na. Siguro yung pambili na ng biyuda ng huling pagkain niya eh. Yung mayayaman, siguro, ano lang yun eh, part lang yun eh. Yung hinandog, malaki nga, pero mas malaki na iwan. Yung biyuda, wala nang naiwan. Sa palagay nyo, hindi lang talaga sa palagay, dineclare ni Jesus, ni ang Panginoong Jesus, na yung biyuda, yung pagbibigay ng biyuda, yun yung talagang inahalagahan ng Panginoong Jesus. Kasi yun na yun eh. Huli na eh. At ako I believe ang pinangahawakan din ng biyuda na yun eh. And my God will supply all my needs according to the riches in Jesus Christ. Pero yung talata bago yun, sinasabi yun, ang makakapag-claim lang nun, yung mga talagang nagbigay generously. Generously, hindi dahil sa laki ng amount, kundi laki ng pagmamahal, pagsamba sa Diyos, sa ibibigay ang lahat-lahat. At alam niya, ang aking Diyos ay makapangyarihan at ibibigay niya, isusupply niya ang lahat ng kanyang pangangailangan. Yun yung gusto ng Panginoon sa atin, total dependence. Total dependence na total trust. So nawa, habang lalapit tayo dito, yung mga hawak natin dito, it represents the trust, the love, the worship na ibibigay natin sa Panginoon. At nawa, matagpuan niya tayo na tapat at masaya na mag-aalay kung ano din yung pinagkatiwala niya sa atin. Lakas ng katawan, mga araw, nagpapaswelo sa atin, diba? And as the song is being played, pwede po tayo lumapit dito at i-alay natin. Ang alay, nagsama-sami yung alay na matatanggap ng Panginoon. Yung bang mapapangiti ang Panginoon? Diba? Yun yung gusto ng Panginoon. So tayo po ay tumayo at tayo po ay ibigay natin, ihandog natin ang ating masablong na tulad.